Bansang Sweden nagpahayag ng kanilang masidhing pagsuporta para sa Pilipinas para sa soberanya nito sa West Philippine Sea. Sa pangyayaring ito mas lalong umiinit ang mga damdamin at nangako ang bansang Sweden na tutulong sa Pilipinas upang maipaglaban nito ang sunod-sunod na provokasyon ng China. Ano ang ginawa ng Sweden? Ito ang ating aalamin sa ating video. Ginamit kamakailan lang ang isang pagtitipon ginanap sa Embahada ng Sweden sa Maynila. Sinabay ito sa pagdadaos ng Swedish National Day noong June 06, 2024. Ang pokus ng kanilang pagtatalakay ang palakasin ang mas lalong magandang ugnayan ng Pilipinas at bansang Sweden. Kasama rin sa kanilang tinalakay ang mga bilateral na ugnayan sa iba't ibang sektor kabilang ang depensa at seguridad, industrialisasyon, pagbabago klimatiko, at pangangalaga sa kalusugan. Mabigat at diretso ang naging pahayag ni Swedish Ambassador Annika Thunborg. Ayon da kanya, hindi nila hahayaan ang Pilipinas dahil ito ay isang mahalagang kasosyo ng bansang Sweden dahil sa potensyal nito sa ekonomiya at dedikasyon sa panlabas na batas. Umaayon din daw sila sa Philippine Development Plan na naglalayong mapabuti ang ekonomiya at magbigay ng trabaho sa mga Pilipino. Kahit noon pang 2016, maayos na ang relasyon ng dalawang bansa. Mas lalo lang itong gumanda ng maging agresibo ang China. Ang Sweden ay aktibong nakikipagtulungan sa Pilipinas sa pag-unlad at pagbibigay tulong kapag nasasalanta ito ng kalamidad. Isa rin sa mga pinag-usapan sa pagpupulong ay ang plano upang mapaganda ang transportasyon, enerhiya, retail at circular economy sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa mga kumpanya tulad ng Atlas Copco, H&M, Link Electric Cars, PTC, and Wallenius Shipping, Volvo Buses, ABB, Nasdaq, BDO, at Transcom. Ang tinatawag na Team Sweden ay patuloy sa kanilang dedikasyon sa mga larangan ng seguridad, mapalakas at mapanatili ang responsableng pagmimina at pangangalagang pangkalusugan sa pakikipagtulungan sa mga kumpanya tulad ng Saab, Volvo Trucks and Construction Equipment, Sandvik, Ericsson Telecommunications at AstraZeneca. Ayon pa sa Swedish Ambassador, ang nais nila sa Pilipinas ay pangmatagalan na ugnayan sa pagitan ng dalawang bansa. Ito ay napatunayan sa pamamagitan ng pagbisita ng ilan sa Trade Ministry Johan Forssell noong nakaraang taon, ang pagbisita ng kalihim ng Estado para sa ugnayang panlabas, Jan Knutsson, at ang unang bahagi ng taong ito, ang pagdalaw ng pangunahing industrialista at tagapagpautang ng Sweden, Marcus Wallenberg, at ngayon kasama ang Swedish Defense Minister na si Paul Johnson, pahayag ni Thunborg. Ang pag-aalok ng tulong ng Sweden ay isang blessings in disguise para sa Pilipinas dahil ang mga bansa na ito ay kilala sa maayos na ekonomiya at malakas na kakayahan sa paggawa ng mga armas pandigma. Hindi na rin nagpatumpik-tumpik pa ang Sweden ILT, inaalok nga nito ang mga fighter jets at naval vessels upang makatulong sa Pilipinas sa patuloy nitong sigalot sa China. Ngayon, ang gobyerno ng Sweden ay nakikipagtulungan na rin sa atin ukol sa mga bagay na ito. Nakikita siguro nila na isang strategic partnership ang Pilipinas, kaya mahirap itong mawala. Sa gitna ng lumalaking pagkakaiba ng mundo, mahalaga para sa mga bansa na magkaroon ng matibay na ugnayan sa mga kasamahan na may mga parehong pananaw. At tulad ng nabanggit kanina, tinitingnan din ng Sweden ang Pilipinas bilang isang mahalagang kasosyo na may mga pangkalahatang interes sa malayang kalakalan, pandaigdigang kaayusan, batay sa mga patakaran at paglipat sa berdeng at digital na ekonomiya. Ginagalang din ng Sweden ang naging resulta ng 2016 arbitration rules ng UNLOCS kung saan Pilipinas ang nanalo. Ipinagpasalamat naman ito ni Gilbert Teodoro, ang Secretary of National Defense ng Pilipinas. Ang mga tulong ng Sweden, ipinunto niya rin ang mahigit 77 years ng pakikipagtulungan ng Pilipinas pagdating sa kalakalan pamumuhunan, maritime cooperation, enerhiya, smart at green solutions, science and technology, at syempre pagtataguyod sa depensa. Ang pagbisita ni Prime Minister Johnson ay nagpapatibay ng pagtutulungan sa larangan ng depensa at seguridad ng dalawang panig. Mula noong 1983,
ipinagdiriwang ng Sweden ang kanilang National Day tuwing June 6. Ito ang araw kung saan si Gustav Vasa ay nahalal bilang hari noong 1523, nagtatag ng pundasyon ng Sweden bilang isang unified na estado at tinapos ang isang bagong batas na konstitusyon noong 1809. Kaya naman, sa isang diplomatikong pagtanggap sa Maynila para sa pambansang araw ng Sweden, nagbigay ng pahayag si Ministry of Defense na si Paul Jonsson matapos ang kanyang pagpulong kay Gilberto Teodoro Jr. At isang magandang balita, upang mas lalo pang palalimin ang ugnayan sa depensa, ang Sweden ay posibleng mapagkukunan ng supersonic fighter jet na interesado ang Pilipinas. Gusto na ngayon ng Pilipinas na mapalakas ang kasanayan ng ating mga kasundaluhan upang maging handa ito sa anumang balakid. Sobra na rin kasi talaga ang panggigipit G-China at ang paggamit ng China ng malalakas na water cannon ay isang kabastusan at hindi makataong trato. Tila ba ang China ay naghahari-harian sa West Philippine Sea? Ang mga pag-atake na ito ay nagdulot ng pinsala sa mga sasakyang pandagat ng Pilipinas na sugatan ang ilang tauhan ng hukbong pandagat ng Pilipinas at sinira ang ugnayang diplomatiko. Bilang tugon, nag-issue ang Maynila ng diplomatikong protesta at nagpahayag ng mga aksyon ng Chino laban sa Coast Guard at sasakyang pandagat ng Pilipinas upang makakuha ng suporta mula sa pandaigdig. Noong Biyernes, iniulat ng Philippine Coast Guard na naharang at napaligiran ng mga sasakyang Chinese Coast Guard ang isa sa kanilang high-speed boat habang papalapit ito sa isang territorial outpost ng Pilipinas sa 2nd Thomas Song, May 19, 2024 upang kunin ang isang may sakit na Filipino military sailor. Bagamat nagpaalam ito sa Philippine Coast Guard, ay biglaan naman nitong ginawa ang kailangang aksyon. Sa pamamagitan ng radio at public address system, kinausap ito ng ating mga Navy at sinabi ang kanilang sadya. Sa Beijing, inihayag ni Mao Ning, ang tagapagsalita ng Chinese Foreign Ministry, na maaaring payagan ng China ang Pilipinas na makadaan kung agad itong magpapaalam sa kanila. Tila wala na talaga sa hulog itong China dahil sila pa ang may ganang magsampa ng kaso, teritoryo naman ng Pilipinas ang kanilang inuukupa. Hindi binanggit ng China kung saang partikular na karagatan sa West Philippines Sea ang sinasabi nito. Makikita naman sa isang post sa opisyal na Xinhua News Agency ng China ang isang video kung saan nagnanakaw raw ang mga Pilipinong sundalo ng mga lambat na itinapon ng mga Chinese sa paligid ng karagatan sa pinag-aagawang teritoryo. Ngunit itinanggi naman ito ni Colonel Francel Margaret Padilla, tagapagsalita ng Armed Forces of the Philippines, at sinabing walang katotohanan ang mga alegasyon ng China. Ayon kay Padilla, China dapat ang China ang maging patas sa kanilang mga aksyon sa rehiyon. Ito kamo ang nagiging dahilan kung bakit gumugulo ang sitwasyon. Pinabulaanan niya rin ang akusasyon ng China sa ating mangingisda. Kahit na nagpapatibay ang Sweden at Pilipinas ng kapayapaan, sinabi ni Johnson na nauunawaan din nila na ang kapayapaan ay maaring makamit sa pamamagitan ng dahas at lakas. Subalit, nagbabala siya na dapat handa ang Pilipinas sa pwedeng mangyari. Bukod sa Pilipinas, pinalalakas din ng Sweden ang kanilang ugnayan sa pagtatanggol kasama ang Estados Unidos, Japan at Australia. Sabi ni Johnson, binibigyang diin ang desisyon ng kanilang bansa noong Marso na sumali sa NATO Alliance matapos ang pagsalakay ng Russia sa Ukraine noong 2022. Sumali ang Sweden sa NATO upang pangalagaan ang kanilang seguridad sa loob at labas ng bansa. Sa kasalukuyan, ang Pilipinas at Sweden, sa pamumuno ni Swedish Ambassador to the Philippines, Her Excellency Annika Thunborg, kasama ang mga kinatawan mula sa Department of National Defense, DND, Department of Finance at Department of Foreign Affairs ay aktibong nagtutulungan sa pagpapasimula ng Implementing Arrangement Project Document Management Equipment, IAPDME. Ang DND ay kasalukuyang naglalaan ng mga kinakailangang patakaran at budget para sa pagpapalakas ng ating sandatahan. Kasama sa plano
ay ang mga proyekto sa ilalim ng Horizon 3 ng Revised Armed Forces of the Philippines Modernization Program, partikular sa Multi-Role Fighter, MRF, Aircraft Acquisition Project ng Philippine Air Force. Ang pagtutulungan ng Pilipinas at Sweden sa pagsasakatuparan ng mga proyektong ito ay nagpapakita ng masusing koordinasyon at pagtutulungan sa larangan ng depensa at modernisasyon ng sandatahang lakas. Isang napakalakas na agreement ito dahil maaring makabili ang Pilipinas sa Sweden ng mga armas pandigma tulad ng mga makabagong fighter jets, helicopters, warship at mga militia vessels. Ibebenta ito ng Sweden sa murang halaga. Kilala rin kasi ang Sweden sa kakayahan nito sa mga aircrafts. Magaganda ang quality ng kanilang mga fighter jets at kayang makipagsabayan sa mga sasakyang panghimpapawid ng Amerika at Russia. Sa huli, sinabi ni Johnson na ang Sweden ay sumusuporta sa panawagan ng European Union at iba pang mga pamahalaan para sa pagsunod at paggalang sa internasyonal na batas sa West Philippines Sea. Subalit gayunpaman, nagpapasalamat na ang Pilipinas sa tulong nito at pagtayo sa karapatan ng ating bansa, pati na rin sa pinaglalaban nito. Ang Sweden ay isang mahalagang kaalyado rin ng Pilipinas. Hindi lang talaga ito masyado napapansin, subalit isa sila sa mga bansa na may malaking nai-import na produkto na mula sa Pilipinas tulad ng saging at sinulid. Sa kabilang banda, ang pagbili ng mga armas mula sa Sweden ay magbibigay sa Pilipinas ng pagkakataon na mapalakas ang kanilang kakayahan sa depensa at seguridad. Makakatulong ito sa Pilipinas na mapanatiling kahandaan at magkaroon ng sapat na sandata upang protektahan ang kanilang teritoryo at mamamayan.